morning, good afternoon, good evening, madlang people! Thanks God, nandito na ako sa train station sa wakas. Alam nyo, summer pa dito sa Slovakia pero naka na ako ng jacket. Dahil ang panahon pa bago-bago katulad ngayon, mukhang ulan ata to eh. Mabigat na kasi hindi nadala ng clouds. Sabi niya, pumasok ka muna sa trabaho, Margie. Babagsak na ako. Hindi ko na mapigilan yung aking puso't damdamin. Charis lang. Thanks God na walang gasgas. And scooter. Nang dahil sa'yo, always akong maaga dito sa train station. So may time pa akong mag-edit ng aking mga vlogs. Ay, may tanong ako sa inyo. Anong ginagawa ninyo pagising sa umaga? Sa akin naman, always akong mag-pray. Lord, thank you for today. Another day, another blessings. Hindi naman ako Diyos nun. Pero naniniwala naman ako kay God. Nothing is impossible na mawawala itong aking dark spot. Sa totoo lang, problema na ako nito ba? Sobrang tigas niya. Hindi talaga siya matanggal. Gustong favorite niya itong aking mukha. Nawala. Napaka-strong ng Garnier serum. Pero hindi pa rin. Mawala lang siya sa night. Pag morning naman, bumabalik. Yun ang hindi ko maintindihan siguro. Masyado nang matigas itong aking mukha. Ay, thank you. Kamingaw sa payag. Walang pasahero. Ayan. Ako lang nag-iisa nito. Asan na sila? Grabe. Kapag summer talaga, kahit dyan patungong Bratislava, dyan sa kabila, wala pang pasahero. Siguro mamaya. Kasi may mga trabahante din naman going to Bratislava. Dito sa akin na area, going to Trnava, wala talaga. Nililinisan ko to almost every day. Dahil nga may pumapasok dito na mga sands sa battery niya. Dito ang battery kasi nito nasa ilalim. Ito ang battery. Ito. Nandyan siya. Ay kapag basa yung daanan, at lalo na ganitong panahon, ulan, init, marumi ang dito sa gulong, dito sa mga sulok-sulok. Kaya nililinisan ko to. Especially dito, sa ilalim, sa may battery banda. Basa yan. So, kailangan pinupunasan kasi masisira daw yung battery. Uy, dapat mag-long last ka kahit 10 years. Wala, nasira na to. Nasira na nga to, Naglulo siya ba? Para siyang matanggal. Ito, may awang na siya, Ay, mabalik ko naman ito. Ibabalik ko din yan. Dapat kasi magkadikit yan, katulad dito sa kabila, Ewan ko nga kung bakit nagkaganito siya. Siguro sobrang higpit yung pagkahawak ko. Sa tuwing magdadrive ako ng scooter kasi grabe yung pagkapit ko dito. Baka kasi ako madisgrasya ulit Siguro lagyan to ng glue. Kapag July dito sa Slovakia, ang panahon, pabago-bago. Tingnan nyo sa ganitong oras, uulan yan siya. Parang lang siya, raindrops. Tapos bigla naman siyang bumuhos ng few minutes lang, mga 1 minute lang siguro. Tapos mag-stop na naman, lumabas na naman si Haring Araw. Ganito kaya mostly, magkakasakit talaga ng ubo at saka sipon. Bata or matanda, may ngipin or wala. Tignan nyo grabe, cloudy. Nakita ko sa forecast kanina, may light rain daw. Ay Lord, sana wag doon sa Trnava. Kasi nga mag-travel pa ako ng 7 minutes going to hotel. Dito pala kahapon muntik na ako madisgrasya. Na sobrahan ang pagliko ko ba. Hindi ko na control. Tapos may sasakyan pa naman sa harapan ko. Gaga talaga ako. Kaya ngayon natuto na ako. Kailangan ko ng control dito banda sa roundabout. Kasi nga delikado. Diba? May bago akong daanan. Thank you Lord. Itong room na ito ang pinakamaliit at pinakamura ito. Ayan. Ang space niya, tapos iba yung kulay niya. Masyado itong maliit. Tignan nyo naman, sobrang sikip. Ito din ang pinakamura. Sobrang liit. Ganyan lang ang setup niyan. No, okay na to. Ang importante may matulugan. At guess what? May naiwan na pizza yung guest. Ayun, sayang naman to. Kapag ganito, ang iniiwan ng guest, hindi nakalagay sa basurahan, or kahit na nakalagay sa basurahan, basta close lang, kinakain ko ito. Ito nakalagay sa ibabaw ng table. Huwag nang ma-arty, Mards. Kumain ka na. Ilafang na to. 4 na slice yung naiwan.
Ayan o. 3. Tapos pang-4. Ito lang yung kakainin ko dahil may mais. Masarap naman. Pang-tawid gutom. Pero hindi ito maganda sa breakfast. Sayang naman din kasi itapon. Hindi naman marumi. Ito usually ang ginagawa ko. Tinitignan ko muna yan sa around kung may naiiwan na mga pagkain or else sa basurahan. Ilang beses na ako nakapulot ng pagkain sa basurahan na hindi pa expired. Yogurt, mga drinks. Pinupulot ko yan. Ay yung basurahan sa room, malinis yan. Ako mismo ang nagpalit niyan. Ay, choosy pa ba ako? Sa panahon ngayon na sobrang mahal yung bilihin. Huwag mong ma-optimize. Magiging practical na lang. 3 beses akong nakapulot ng McDonald's sa basurahan. Hindi ko nakunan ng video. Ang guest nag-order siya ng 2 pack ng McDonald's. Isang pack lang yung kinain niya. Yung isa, tinapon niya sa basurahan. As in, close pa yung isang pack ng McDonald's. Nuggets at saka burger. Close pa siya, tapos tinapon na sa basurahan. Ay, kinain ko talaga. Hindi lang ako mahilig sa burger ng McDonald's. Kaya, nuggets lang yung kinain ko. Sayang din naman kasi, no? Kagabi to ba in-order ng guest? Ang guest nag-iwan ng sugar? I-keep ko lang ito kung hindi to babalikan ng guest. Dadalhin ko to sa bahay. Ito yung sugar na ginagamit ko sa paggawa ng mga cake. Nakalimutan to ng guest ba? Pumunta pala si sir dito. Check niya ang room na ito kung okay lang ba. Ka-occupy dito kanina. Parang gypsy ata yun. Tapos ang daming tattoo dito. Sa katawan yung lalaki. Nakatingin sa akin, parang nagulat ako ba. Kaya, pero sobrang bait niya. Binigay niya yung susi sa akin, tapos gumanon pa siya. Ciao. Akala nila, Vietnamese ako. Minsan ma-misinterpret natin yung mga taong marami yung tattoo. Kaya nga may kasabihan tayo na, don't judge the book by its cover. Yung mga taong maraming tattoo or yung may mga tattoo, sila yung mga taong yun ay mapagmahal, loyal din, maalaga. Katulad kay Vladimir, si Mr. ang laki ng tattoo niya dito. Akala ko nung una, barumbado. Naku, maalaga sa mga bata. Yung mga bata, malapit sa kanya, hindi sa akin. Yun ang example. May tattoo din ako. Oh. Pero yung tattoo ko, may ibig sabihin naman yan. Yung aking tagapagligtas sa tuwing ako'y madapa. May another booty na naman ako. Para to sa mga amo ko, yung mga maliliit sa akin yun. Wala din tayong karapatan. Husgahan yung kapwa-tao natin. In short, hindi natin alam kung ano yung tunay nilang ugali. Di ba kasi ang tao, malalaman mo lang yan kapag makasama mo na. Yun ang mahirap eh. Lalo-lalo na tayo mga Filipino, ang hilig natin manghusga. Hindi maiwasan yan. Sa totoo lang, ganyan din ako eh. Hinuhusgahan ko ang isang tao. Minsan, magsasabi ako sa mga kaibigan ko. Minsan naman din, sa sarili ko lang. Pero kung may masabi naman akong hindi maganda, ganun din, sa isipan ko lang din. Ano na din yan sa inyo? Ang sinasabi na makasalanan yung mata. Gusto ko nang nilinisan lahat ng room. Dito na naman ako magplantsa. Nagbihis na pala ako dahil basa yung aking kilikili. Ganito ang ginagawa ko everyday. Nagdala ako ng extra na damit, mga sleeveless, para makita nila yung aking kamatsuhan. Hindi naman mabaho yung aking kilikili. Amoy onion lang. Marami pa pala itong aking baplantsahin. Diyos ko. Sana matapos tuloy bago ako uwi. 2 days na lang. Bakasyon na ako. Uwi ako ng Pilipinas. Sana all. May maliit pala ako na electric fan. Para lang ito sa aking kilikili. Maganda kasi ito. Para yung aking dark spot hindi lumala. Mainit kaya itong plancha. Diretso sa aking mukha. Pero sobrang liit naman eh. Nagtipid nila sa kuryente. Nandito na pala ako sa couple na dito ako dumaan dahil may event sila Kuya Alex. Dito sila Kuya Alex sa couple na football fields. Isang linggo sila dito. May isi-share ako dito sa inyo. Diyan kahapon nakatayo si Bayaw. Diyan o sa bungad na may mga taong nakatayo. Alam nyo, nung nakita niya ako, iniiwasan niya ako. Hindi ko naman alam kung anong kasalanan ko sa kanya. Dito na ako sa bahay. Sinundo ko lang si Philip. Galing siya kay Bianan.
Mommy, I did not play PlayStation. Po, Tom. Ano? Guys, I can play PlayStation. Gina. Doon na. Let's go. The scooter. Ano? Si Philip na ba mag-drive ng scooter? Pero takot na takot siya. Shaking. Ala, Philip ko. Okay na na. Okay. No, pero que me... Ay, that's a peanut. A peanut. J'ai tout ton peanut. I know. Mam večji face, one TikTok. Nie, one TikTok. Starczy no, Philip ko. Idi mi wonko. Ay. Oh, sweet. Kaya akong baboy. Mami, Punta po kami dito sa aming maliit na garden. May ginawa pa pala si Vladimir dito, oh. Yung water wheel daw namin. Ayan. Ang ilalagay niya dito, yung hose para sa tubig daw yun. Ayan, oh. Mommy, why we... Mommy, you need to close that too. Ano? Ito pala yung sinasabi niya. Ito pala yung aming mga fruits. Igris ang tawag niyan. Tapos ito yung arunya. Yan. Tapos ito pala yung aking kamatis na tinanim. Yung tinanim ko dito, hindi na tumubo. Yung sitaw, ginupit na nila yung spinach. You need to remove all, kuya. Ano, kasi Tami, it's starry. Matanda na kasi yan eh. This is an idiot. O dapat noong nakaraang araw pa yan, binunot ko na. Tapos yung aming carrots pa pala, hindi siya tumubo ng maigi dahil magkadikit. Mais na tinanim niyo, Vladimir. Tapos itong aming potato, ano to actually, gagamitin ko na sana to pang luto. Kaya lang bumubo. Kaya sabi ko kay Vladimir na itanim na lang. Ayan na, bumubo na oh. What's it, kuya? Ang aking cameraman. Umali, don't move. Ayan na. Tapos ito yung mga kamatis namin. May sira na to, itapon ko to. Tutubo na. That found the birds. Ha? That found the birds. Just leave it, oh. Marami naman kaming kamatis, pero mag-harvest ako nito para sa ginamos. Mommy, viens chaud. Ha? J'ai trop. He's using the plastic cans, and you for the starch, and he will go in top the servo thing. Then he will go press. He'll make a noise. That is for making a noise. Doon mo, kuya. Important. Tinutulungan ako ng aking mga anak. Huwag na kayo magtaka kung bakit green yung kinuha ko dahil masarap ito sa ginamos. Maganda kapag may garden dahil fresh ito. Ito yung cucumber namin. Anyway, binigay lang ito ni Bian. Kaya tumubo na tapos magbunga. Ni Philip ko. Ito yung bunga. You can gupitin ko lang ito. Masarap kainin to kasi fresh. Big egg. Itong garden pala namin, sa taong ito yung first na tanim namin. Kaya nga siguro hindi tumubo yung iba dahil yung soil medyo matigas pa. Dahil hindi pa to masyadong nabungkal. Mami, is the powder key? Ni Sachilo. Si kuya naman mag-harvest sa cherry tomato stock. Dam, dole. Tato. Hindi makaupo si Kuya Alex kasi maipit yung kanyang tiyan. Naku, tuwang-tuwa itong mga bata sa garden namin. Where I'll put me. Here. Ano? Hey, kuya. Check properly, este. Ha? Mia, tam. Behind you, kuya. Proceed. I found. Look at the little baby. Okay, is that hello the cherry tomatoes? Meron pa pala kaming paprika kaya lang hindi siya ready. Actually, Lianka. Told you in the YouTube. Who? Lianka and Sophia. Remove now the spinach. Can you remove all? Philip ko, tam? Oh, Parang nasa Pilipinas lang kami eh. May maliit na garden. Tuto Philip ko ipakita ko sa kanila kung paano i-remove ito. No. Tak. See? Oh, this is old Philip. So we need to remove Agoy kaarti bataa oy. Itong lupa pala dito, kaya hindi tumubo yung mga tinanim ko. Alam nyo kung bakit? Sobrang tigas. Mas matigas pa sa ulo ko, charis. Ito yung una at huling tanim namin sa areang ito dahil gagawa kami ng proper garden. Yung area na yan, may mais, final na yan. Kaya lang kailangan lang yan magiging soft. Next vlog ko, maganda na yung garden namin. Sa ngayon,
marami pang dapat ayusin eh. Temporary lang naman ito eh. Nagkwento na si Kuya Alex doon sa kanilang camping. He's a chef. Like for Slovensky, but we are Slovakia. From Czech Republic, dobre. Hirapan talaga si Kuya Alex mag-explain. Our team. Your team. Dobre. Ay, update ko pala kayo doon sa General Santos City. Naku, alam nyo ba na may nakita ako doon sa Facebook. Halos araw-araw daw umuulan doon. Sa Kalumpang, nasunugan sila. Sabay nating panoorin ang video na ito. Laloy Kalumpang Jansan sa ibada-bada nga na sa pulo ka mga panimalay ang nasunog. Tanoy, okay. Unsa oras gyud nagsugod ang kalayo, sir? Ang balita nga naabot sa kuha nag-start ang sunog mga banda alas 4:15 karong hapon. Okay. Binunot ko pala ang ibang kamatis na ito dahil wala nang silbi. Magkadikit pala to sila eh. Mali, paradise. I-remove ko na lang ito dahil wala naman. Ay, marami na kasi kaming kamatis eh. Tapos, ito pala yung aking pitsay na ibinigay ni Legend sa akin. Kukunin ko lang itong seeds para to next year. Nagsisi talaga ako kung bakit tinanim ko yung sitaw. Dapat pala next year yun. Hindi ako makapaniwala sa General Santos City. Grabe yung kalamidad. Huwag tayong matakot sa lindol dahil kalamidad lang yan. Sino ba namang ayaw mabuhay sa mundong ito? Pero, yun nga ang sinasabi, no? Kung katapusan mo na talaga. Alam nyo kung ano yung ibig sabihin sa nangyari. Hindi lang sa General Santos City, kundi sa Pilipinas na ang daming kalamidad, ang daming krimen, left and right, plus pa corruption sa ating gobyerno. Ang kailangan lang natin is pananampalataya sa ating Panginoon. Kung may faith tayo kay God, hindi natin kailangang matakot. Ito lang masasabi ko, matakot tayo sa hukom ni God para sa atin. Takot sa lindol, wag. Kaya kailangan natin na higpitan or manalig, kapit lang kay God dahil siya lang yung makakatulong sa atin. Kaya minsan masabi ko din na sinadya na ito ni Lord para tayong lahat ay matauhan at wag na puro na lang social media. Dapat maglaan tayo ng 1 oras doon sa simbahan or kung hindi makapunta ng simbahan, kailangan maglaan ng oras para magdasal. Yan lang naman ang pinaka-importante eh. Huwag yung magdasal na kung may lindol, may bagyo, may baha, may disgrasya, or whatsoever kung ano man yung mangyayari. Kailangan every day, every second, magdasal. May kailangan man or wala, pasalamat sa lahat ng biyayang binigay sa atin. Diba? May papakita pala ako sa inyo. Tumubo na pala yung mais na ibinigay ni Legend sa akin from Philippines ito. Dito ko talaga siya tinanim para malaman ko. Tignan mo naman ang tubo niya oh. Maliliit din. It means native na mais. Hindi siya hybrid. Ito pala yung aking tinanim dito na cucumber. Oh, wala na tong pag-asa. 2 buwan na lang. Tapos na yung summer. Wala na yan. Hindi ko alam kung ano ito. Parang hindi naman to talong eh. Sabi ko pa naman kay Vladimir, talong ito. Hindi naman yan ang talong. May talong din ako dito na tinanim pero hindi ko na makita kung ano, nasaan na yun. Ito oh, maliit. Kung sa Bisaya pa, ni kubol. Itong mga spinach na na-harvest ko doon sa garden, kailangan ko tong pilian. Ang kukunin ko lang dito, itong walang mga damage. Ang cucumber naman, ito yung kakainin namin ngayon. Kapag nandito si Vladimir, every time na makita niya akong kumakain ng green tomatoes, kung sa Bisaya pa ba, parang nag-consumption siya. Alam nyo naman, mga Filipino, mahilig sa hindi pa nga ready, kinakain na. Awa siya sa mga kamatis. May leftover ako na ginamos kahapon. Ginamos nilagay ko sa fridge. Every time nakakain ako ng ginamos, naalala ko talaga yung Pilipinas. Habang tumatagal ang ginamos, no? Ang bango. Lagyan ko lang to ng kamatis. Yan. Malutong kasi kapag ganito, oh. Kaya lang ayaw ni Philip at Alex dito, eh. Lasang General Santos City. Ito na po ang aming dinner. Ito sa akin. At siyempre, hindi mawawala tong ginamos. And then yung kay Philip at saka kay Alex. Special na fried rice. Ay may ham, may gulay. Lahat na lang nilagay ko. Tapos yung half nila na sausage. Kasi nagtipid. Steamed vegetables. Kakain si Kuya Alex nito, ni-separate ko. Ayaw ni Philip nito eh.
Then hindi mawawala yung kanyang soya sauce. Kain! Typical Filipino, nakapatong. Nakapag-pray na ako, nakapaghugas na ako ng kamay. It's time to shine. Si Philip at Alex nandun pa sa labas, nakipaglaro ng kanilang mga pinsan. Then hindi na makaya, gutom na ako. Galing sa trabaho, wala pa akong tanghalian. Snacks lang kasi kinakain ko doon sa hotel. Nag-aantay ako ng oras para kumain dito sa bahay. Ganun pa rin, hindi ako pumayat. Mas lalong lumubo ang aking mukha, pati ilong ko. Ang sarap ng kamatis. Kahapon nangyari yung umiwas si Bayaw sa akin noong nakita niya ako. Alam niyo kung bakit? Ang sexy kasi ng damit na sinuot ko. Black. Tapos open dito ba? Kaya siguro nang nakita niya ako, siguro nasabi niya, grabe, pakita naman to ng dibdib. Akala mo kung may cleavage eh. Pumunta siya doon sa kanyang asawa. Ito kapitbahay lang namin. Yung orange na bahay. Nagulat din ako sa reaction niya. So, parang nakakita siya ng multo ba? Galing na yan sila sa labas. Bagong pasok lang. Tapos na silang kumain. Pinainom ko sila ng kanilang gamot sa ubo. Bye. Subscribe. Watch this video.